magandang araw sa lahat. So, ang oras natin ngayon is time check 1:06 p.m. So, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng pakikipanayam tungkol sa kultura ng mga Muslim. So, hahanap ako ng mga pwedeng interviewin ng mga tao sa aming komunidad or community para malaman natin yung kultura, tradisyon at paniniwala ng mga Muslim. So, guys, samahan niyo ako. Tara! Pasok ako dito sa mahiwagang pintuan para mag-transfer. So, abangan niyo. Stop mo lang. So, ngayon, pupunta na tayo sa ating papanayamin o interviewin. So, kung nakikita nyo, ito yung kasuotan sa mga lalaking Muslim. So, mag-a-attire ako para mas representable ang kasuotan ko. So, tara guys, samahan niyo ako. Tara! Paalis na ako sa aming bahay at maghahanap ako ng pwedeng ma-interviewin dito sa mga bahay na to. So, maglalakad lang tayo. So, maghahanap tayo ng mga pwedeng ma-interviewin. So, sobrang init guys. Dito, sino kayang pwedeng ma-interview dito? So, feel ko natutulog yung mga tao kasi ang init. 1 p.m. ngayon. So, dito lang ako mag-i-interview. This is photocopy. Print is available. Sigurado ako na hindi ito natutulog kasi maraming nag-print. So, tara! So, subukan natin mag-interview dito sa bahay na to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Talos ka. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpayag na ikaw ay aking panayam ma-interview sa araw na ito. So, mayroon ako dito mga katanungan lamang tungkol sa kultura, tradisyon at paniniwala ng mga Muslim. So, maraming salamat sa pagtanggap sa akin. So, ang una ko pong tanong sa iyo, ano po ba ang ibig sabihin ng Islam? Ang Islam ay relihiyon na itinilaga ng Allah sa lahat ng mga nilalang. Ang ibig sabihin nito ay pagpapasailalim, pagpapasakop, pagtatalima at pagsamba sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang literal na kahulugan o pinagmulan ng salitang Islam sa wikang Arabic ay salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan, sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah sa kanyang mga kautusan upang makamit ang tunay na kapayapaan ng katawan at kaisipan, na ang ganitong buhay na may pagkamasunurin ay naghahatid ng kapayapaan sa kalooban at nagtatatag ng tunay na kapayapaan sa kapaligiran bilang pangkalahatan. So ibig sabihin po ay Islam po ay napakahalaga talaga no sa mga Muslim kids. Ito ay nagsisimbolo ng kapayapaan sa mga Muslim. So ang susunod po na aking itatanong sa iyo is sa inyong mga kababaihan po sa mga Muslim, bakit kailangan ninyo magsuot ng hijab or yung tinatawag nyo pong niqab, itong black po sa kanyang mukha? Ano ba yung purpose niyan? Ang pagsusuot ng hijab sa aming mga kababaihan ay wajib o tinatawag na ang ibig sabihin ng wajib ay dapat na gawin. Okay, dahil ito ay iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang aming katawan ay para lamang sa aming magiging asawa at ang pagtatakip namin ng aurat ay para maiwasan ang tinatawag na fitna sa mga kalalakihan. Okay. Maraming salamat po. So, yun po ang mga kasuotan or fashion sa mga Muslim. So, kung makikita nyo po, ito po yung para sa babae na kasuotan para maiwasan yung tinatawag na fitna or yung pagpapalaganap ng pagpapakita ng mga hindi maganda sa katawan. So, dapat asawa mo lang ang pwede makita. So, sa mga kalalakihan po, ito po yung sinusuot pag nagpa-pray. So, pwede rin pong
tayong makita ng mga mahram natin, ng ating mga aurat. Ano po ba yung ibig sabihin ng mahram? So, ang mahram ay nagkapaloob dito yung tatay mo, yung mga kapatid mo, at yung uncle. So, yung second cousin, hindi na po yan siya mahram. So, pwede mo na yan siyang maging asawa. Okay. So, sa ating tradition po or paniniwala, bakit pwedeng mag-asawa ng higit sa isa ang mga lalaki sa Muslim? Religion. Ang pag-aasawa ng higit sa isa ay sunna upang maiwasan ang pangangalo niya. Ngunit, ito ay may kondisyon. Kung may sapat kang kakayahan upang ibigay ang kanilang pangangailangan, kung kaya mo silang pagpantay-pantayin at may pananampalataya ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, sa aming Muslim po, pag lalaki ka, kung may kakayahan ka talaga, kung kaya mo silang buhay ng pantay-pantay, Yes. ikaw ay required na mag-asawa ng apat. Bakit hindi, di ba? Kung kaya mo. At meron kang pananampalataya kay Allah. Oo. So, kailangan kasi pag nag-asawa ka ng higit sa isa, kahit isa lang, no, dapat, ano ba to? Ano bang tawag dito? Yung, dapat, pinagsasala mo siya ng 5 times a day. So, dapat sundin ka niya sa lahat ng mga mabuting ipag-uutos mo. Okay, maraming salamat. Kung sa mga kapatid nating Christian ay may tinatawag silang fiesta, ano naman yung kanduli sa mga Muslim? Para saan ba ito? So, ang kanduli ay Maguindanaon term for thanksgiving or pasasalamat. It is a Muslim tradition or practice of asking blessings by preparing food for the guests. It also means thanksgiving for every good deed a Muslim brother has done for his brethren. There is a Islamic way of doing it, and there is also an Islamic and folk moral way to celebrating Thanksgiving. So, meron tayong iba't ibang uri ng kanduli. No? So, hindi na natin kailangan banggitin ng So, bawat isa. ang ibig sabihin po, ang kanduli pala is Thanksgiving. ito yung pasasalamat mo Yeah. sa mga blessing na natatanggap mo sa kay Allah na in order for you na kailangan is magpakain ka sa mga tao Yes. bilang yun, pasasalamat. So, ang susunod naman po na aking tanong is ano ang mga holidays sa mga Muslim Maguindanao? So, meron po tayong dalawang holiday in Islam that are celebrated by Muslim worldwide. So, ang isa ay ang Eid al-Fitr and ang Eid al-Adha. The timing of both holidays are set by the lunar Islamic calendar, which is based upon the cycle of the moon, and so it's different from the more common European solar-based Gregorian calendar. So, ano po ba yung Eid al-Fitr? Ano po yung ginagawa dyan? So, yung Eid al-Fitr, ito po yung after ng Ramadan. So, nagse-celebrate yung mga tao. So, hindi ito yung pagse-celebrate na yung nagpapasalamat. Oo. So, parang malungkot kasi sa atin pag umalis na yung Ramadan, no? Oo. Kasi pag Ramadan, 10 times yung reward ng mga mabubuting gawain. So, siguro, ito yung tinatawag ba natin ito yung lahat nagpa-pray Yes. sama-sama. lahat ng Muslim ay sama-samang nagpe-pray So, di sa ba last day ng Ramadan. di ba pinaniniwalaan na kapag humiling ka daw or may wish ka ay matutupad? Totoo po ba to? Sa last day ng Oo, Ramadan. Yes. So, ang araw ng Ramadan ay napaka-special kasi nga, kahit hindi naman po sa last ng Ramadan ay lahat ng hinihiling or pwedeng magkatotoo. Hindi man ngayon, pero malay mo, di ba? Pero, yun po. Ilang- Isa sa mga paniniwala is makapangyarihan talaga yung Ramadan or holiday sa Muslim. Yeah. So, ano-ano po ba yung mga bawal o hindi dapat gawin sa mga Muslim? Bilang ang Muslim ay kilala sa may pinaka mahigpit sa mga bagay na hindi dapat gawin. So, ano-ano po ba yung summary lang po? So, maraming bawal sa ating mga Muslim, no? Ang ibang bawal sa ating mga Muslim ay ang pag-inom isa na dyan yung pag-inom ng alak, syempre. Bawal talaga yan.
ang pagpapakita ng aurat sa mga kababaihan, at ang pagsasama ng babae at lalaki na hindi pa kasal. Opo. So, iilan lamang ang mga yan sa mga bawal sa ating mga Muslim. Doon sa huli mo pong nabanggit is very common po no na issue sa mga Muslim yung kahit magkaibigan kayo, di ba? Kahit Yes. holding hands lang yung ginagawa nyo is Hindi automatically ikakasal na yan sila. So, ganun talaga po ang pagpapahalaga So, sa yung- mga kababaihan. So, yung GF at saka BF, yan po, bawal po rin sa amin yan. At yung boy best friends. So, sobrang hirap man pero yun na yung blessing or nakatakdang na isulat sa Quran sa Yes. mga Muslim. Aking pong susunod na katanungan is, ano-ano po ba ang kulturang sinusunod ng mga Muslim? Kailangan po nilang sumamba sa Diyos ng 5 ulit sa isang araw. 5 times. Yes. Na nakaharap sa kinaroroonan ng Makkah. So, yung Makkah dito. So, dapat silang magbigay ng limos sa mga mahihirap at nararapat silang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So, ito ay wajib at hindi sunnah. So, ang wajib at sunnah ay magkaiba po yan. So, yung wajib dapat talaga na gawin. Ang suna po, Ang sunnah ay maaaring gawin mo at maaaring hindi mo gawin. Pag ginawa mo, meron kang reward. Pag hindi mo ginawa, wala kang kasalan, wala kang kasalanan. walang sala. Walang sala. So, yung wajib, pag hindi mo ginawa, meron kang kasalanan. So, nakakatakot talaga. So, at kung maaari, kailangan din nilang mapuntaan ng Makkah kahit sa isang beses lang sa atin. Makkah is isa sa mga famous or kilalang lugar sa Saudi Arabia Yes. na kung saan doon nagdadaraos ang mga Muslim na nagha-hajj Yeah. or ano ba yung tawag? Naka-tube? Like, parang sinusuko na nila yung sarili nila sa Allah. So, yun ang hajj or kagi ummah in Arabic words. So, ang susunod naman po ay paano ba namumuhay or ano ba ang mga pamumuhay ng mga Muslim? Paano ba sila kumakayod? Ang pangunahing pamumuhay sa aming mga Muslim ay siguro pangingisda at pagtatanim ng palay. So, parang pareho rin naman sa mga Kristiyano. So, ganun din, normal din po yung pamumuhay namin, gaya rin lang sa inyo. Pero bawal lang din yung magtinda ng, yung baboy, tsaka alak. Okay. Para po sa aking huling katanungan is, ano-ano po ba yung pamahiin sa mga Muslim or yung parang pinaniniwalaan na parang Ng matatanda. mga sabi-sabi ng matatanda na dapat sinusunod? So, gaya ng bawal sa amin, ay marami rin pong kasabihan or paniniwala yung mga aming matatanda, no? So, ilan lamang ito sa mga pamahiin or paniniwala sa amin. Ang isa ay bawal daw magtupi ng yung damit sa gabi. Bakit po? Hindi ko rin alam. Siguro, bawal daw. Basta naririnig ko lang yung mga ganyan. Pero sa mga ustad, ito po ay bid'ah, no? So, bawal po itong paniwalaan. So, para lamang ito sa mga sinaunang mga tao. Yes, para lamang ito sa mga matatanda. So, pangalawa, bawal din magputol ng kuko sa gabi. Yes. And, bakit po bawal? sabi nila, mapapalitan daw yung kuko mo ng kuko ng aso. Okay. So, ganun. And, pangatlo, bawal ilagay. Halimbawa, magkatabi tayo ng bahay, tapos gabi, bawal kung kunin yung unan. Yung unan mo, tapos ipunta ko sa bahay namin. Bakit po? Dahil para daw siyang patay. So, yun lang po yung mga iilan sa mga bawal or mga pamahiin or paniniwala ng matatanda sa amin. Sa karagdagan po is, halimbawa, di ba, namamatay ang isang Muslim is, binabalot po siya ng puting tela, sa
kadahilanan na ito ay sumisimbolo na magiging mabusilak or maging mapayapa ang kanyang kinaroroonan sa libingan or kung saan man siya patutungo. Yun po, maputing tela. Yes. Nagsisimbolo ng At kalinisan. naglalagay rin po kami ng tinatawag na patyal. Patyal, yung dito ba sa kamay. Pwedeng ilagay sa kamay, no? Oh, Ito yung nilalagay ng mga kababaihang Muslim sa kanilang mga kuko kasi yung, ano bang tawag dito? Yung cute. cutics, nail cutics, bawal po sa amin yun. So, yung patyal ang nilalagay sa mga kuko. So, nilalagyan din po yung patay ng patyal para daw meron siyang light sa kanyang kubor or libingan. So, mahalaga dapat no na may mga patyal Yes. ka. Ay, sa ating paniniwala, once na may patyal ka, yung tinatawag na cutex sa kanila is pag sobrang dilim sa libingan mo, Oo. ito yung magsisilbing kandila na siyang magpapakita sa iyo kung ano. Ngunit panandalian lamang. Dahil ang nagbibigay talaga ng liwanag sa iyo pag nasa kubor ka na o nasa libingan ka na ay yung sala. Or pray, Yeah. sambayan. Yung sambayan po talaga yung nagbibigay ng liwanag sa yung kubor. Oo. So, kailangan natin dapat isagawa in order talaga, mandatory, 5 times a day. 5 times a day sa religion ng mga Muslim. So, yun lang po ang aking mga katanungan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Naway, mabuhay po tayo ng mapayapa. So, ako po si Junior Pagador Abbas from BSED Filipino 2. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa aking pakikipanayam sa aking kapatid na Muslim. Maraming salamat po.